Tulad ka ng Diyos, dadalhin ka na sa kampo ni Satanas, papabayaan ka na. Basahin natin ang ikalawang Tesalonica 2:11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang makakatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugot sa kalikuan. Pag ayaw mo na ng katotohanan, papabayaan ka niya na. Sabi nga sa English, for this cause God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Napupunta na sa delusion yung mga taong ayaw ng kabutihan, gusto kasamaan. Ang aasahan mo na lang doon, puro delusion, puro mali, puro kasinungalingan. Basahin natin ang 3:19 ng Juan. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Pero mga tao, dahil sa gawa nilang masama, mas gusto pa yung kadiliman kaysa ilaw. Mas gusto pa yung mali kaysa sa tama. Mas gusto pa yung masama kaysa sa... Kagaya ng mga drug addicts, no? Yung mga drug addicts at saka yung mga drug pusher, ayaw nun ng tama eh. Kasi kung drug pusher ka, alam mo yung tama, hindi ka magpupus eh. Alam mong masisira yung buhay ng tao eh. Pag wala nang pambili ng drug yan, magnanakaw na yan, papatay na yan, masisira na ang pamilya. Ba't merong ganon? Kasi ayaw nila ng mabuti dahil ang gawa nila mas. Kaya naman, ayaw lalo na pagdating sa sa amin may ayuda. Nilista na ang mga pangalan. Bandang huli walang pila. Hindi na bigyan ng ayuda ang mga tao. Alam mo, pag gumawa ka ng mabuti, magbubunga rin yun ng mabuti Wala sa'yo. namang pila. Yung pagtulong, utos ng Diyos yun. Walang problema sa tumutulong eh. Pag-aral lang tayo ng aral na totoo. Walang problema yung tumutulong. Sabi na iba, uy, huwag mong bibigyan yan. Mga sindikato yan, mga bata. Kaya tuloy yung iba, nagkakaroon ng lusot para wag tumulong. Ay, sindikato lang yan. Bibili lang ng drugs yan. Alam nyo, ako hindi ko problema yun eh, kung saan niya dadalhin. Ang kailangan makita sa iyo ng Diyos, nakahanda kang sumunod sa aral niya. Kung yung tinulungan mo, nagtatamad-tamad, di mo problema yun. Ang utos kasi tumulong eh. Bigyan mo sa iyo humihingi, huwag mong tatalikdanan sa iyo nangungutang. 5:42 ng Mateo. Utos yan. Kaya pag may humihingi, ang obligasyon mo, magbigay ka. Yun namang nangungutang, kung kaya mo pa utangin, hindi pa utangin mo. Diba, utangin ay pambili ng pagkain, okay lang yun. Kahit hindi ka nabayaran, okay lang. Pero, ang problema nung iba, yan naman eh kain, nagtamad-tamad lang eh. Hindi ko nga problema yun, sabi ko eh. Kasi, ano ba kung magtamad ka? Sino ba may kasalanan? Hindi ikaw. Hindi ka, kinukonsinti mo? Hindi. Hindi pangungonsinti ang pagsunod sa utos ng Diyos. Maliban na lang na alam ko talaga, binibili mo ng drug, alam ko, masusubaybayan ko. Hindi kita bibigyan. Pero, hindi ko naman masusubaybayan. Na-stop lang yung sasakyan. Merong kulubing nang hihingi. Mag-iimbestiga pa ba ako? O, ikaw ba? Bibili ka ba ng drug? Hindi. Ang utos ng Diyos ay maawa ka, tumulong ka sa mahirap. O, di bigyan mo. Problema niya na kung saan mapunta yung hindi mo na problema yun. Pero kung maiimbestiga ko talaga, masusundan ko na gagamitin niya sa masama, hindi ko siya bibigyan. Kaya para sa akin, walang problema doon sa pagtulong sa kapwa. Hanggang makakatulong ka, tumulong ka kapatid. Alam mo, pag gumawa ka ng mabuti, magbubunga rin yun ng mabuti sa'yo. Kaya lang, huwag ka makakalimot makinig ng aral ng Diyos. At baka mamaya, yung paggawa mo ng mabuti, wala kang guide, ano? Dapat may guide ka, yung aral ng Diyos na itinuturo sa iglesyang nasa Biblia. May sakit yan, diba? May sakit yun, ang ibinig eh. Hindi, yan ang kanyang tindila niya.
Labis yan. Mahirap yun, yung pera ng Kaya wallet. yung ano, Mahirap yung wallet doon. Alam mo kapatid, ano, I Kunin. disagree kung sino man ang may sabi nung na pagka tinutulungan mo yung kapwa mo, tinuturuan mo na maging tamad. ano, Diyan sa Pilipinas, ang mga Pilipino hindi tamad. Pero kahit na marami tayong doktor, mga nurses, bakit nasa abroad? Kasi walang magandang trabaho dyan eh. Diba? Ngayon, nakita ka ngayon walang makain o bulugi. Dahil walang matrabaho eh. Kaya yung iba napipilitang iwan ng mahal sa buhay, iwan ng asawa, iwan ng anak, iwan ng pamilya. Yung bang mga yon, mga taong nagugutom halimbawa, dahil walang makitang trabaho. Pagka tinulungan mo ba, nilimutan mo, tinuturuan mo na maging tamad. Meron tao kahit masipag, kung wala ka namang matatrabaho, anong gagawin mo? Diba? Yung sinasabi, regardless of physical condition, tinuturuan natin ang isang tao maging tamad. Hindi. Kasi ang Diyos ang may utos magbigay at maglimos. Basahin natin ang 20:35 ng gawa. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisalo sa mahina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Kita mo, mapalad ka nga kung nagbibigay ka eh. Ibig sabihin na, habang nagbibigay ka, sabi ng Panginoong Jesus, regardless of physical condition, tinuturuan mo ang tao maging tamad. Kalaban ka ni Kristo, baka masabihin natin yun. Kalaban ka ni Kristo nun. Bakit? Ang sabi kasi ni Kristo, saklolohan yung mahihina. Alam niya talagang may mahina. Halimbawa, masipag ka man, ano? Pilay ka naman, bulag ka. Anong gagawin mo? Ibig sabihin, tinuturuan mo maging tamad yung pilay. Talagang kahit masipag yun, ano magagawa? Pilay, lumpo. Masama bang limusan nyo? Mali yan, kapatid. Mga salita lang ng tao yan, di dapat paniwalaan yan eh. Ang nasa Biblia, ang sabi ng Panginoong Yesus, pagka sinasaklolohan natin yung mahihina, mas mapalad tayo kasi mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. It is more blessed to give than to receive. So, dapat tayong magbigay at pagka nagbibigay tayo ng limos, ang sabi ni Kristo sa Mateo ganito, sa Kapitulo 6, versikulo 2. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Tatapot pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Nakita mo kapatid, pag maglilimos ka, may utos pa si Kristo eh. Huwag mo nang ipagmamalaki yung paglilimos mo. Pwede, huwag mo nang ipaalam sa kaliwa yung ginawa ng kanan mong kamay. Para yung paglilimos mo, malihim, at ang amang nakakakita sa lihim, gagantihin ka, sabi ng Panginoong Yesus. So may batas sa paglilimos. Basahin natin ang 13:7 ng Rome, kapatid na Daniel. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila. Uri sa dapat ubusan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, uri sa dapat papurihan. Nakita mo kapatid, ang liwaliwanag mo na. Dapat nating ibigay tayong mga tagasunod ng Diyos. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan. Ambag o limos sa dapat ambagan. Kaya meron talagang batas ang Diyos sa pagbibigay, pag-ambag, pagtulong sa kapwa. At hindi po pagtuturong maging tamad yun, yung nililimusan mo. O yung tinutulungan mo, hindi pagtuturong maging tamad. Kasi lalo na kung nililimusan mo, mga physically incapacitated, mga taong walang magagawa sa buhay, para mo nang pinaginhawa sila ng kapiraso sa iyong inilimos. Kaya ako pagka may lumalapit sa akin, mga papalimos, kung magagawa ko rin lang, nagpitigan ako eh.
Sabi nyo iba, miyembro ng sindikato yan. Ano, pakialam mo. Basta't kaya ako naglimos eh. Kung lumalapit itong tao na pagkakita ko mahirap eh. Kung siya ba miyembro ng sindikato, niloloko niya ako. Siya managot. Ako, nakasunod ako sa utos. Nasunod ko yung utos na magmahal sa kapwa. Then naglimos ako. Sabi ni iba, huwag ka mabibigay, miyembro ng sindikato. Pabayaan mo sila. Kahit ka miyembro ng sindikato kahit na nakakain naman siya, di ba? Ay iniisip ko na lang, kahit pa miyembro siya ng sindikato kasi ganun ako kung maglimos yung makakakain man lang siya. Hindi naman ang kaya ng iba kung maglimos, wala namang mabibili. Bibigyan ng piso, mabibili mo ron. Yung apo ko, binigyan ko 10 ko, hindi kasya to. Sabi ng apo ko. 10 piso na ano ba mabibili na 10? Bibigyan mo ng piso, kawawa naman. Kung maglilimos ka, isang tanghali, nakagawa ka ng pagkakas. Yun ang ibig ko sabihin kapatid. Walang masama sa paglilimos. Kung nanloloko man yung nagpapalimos, hindi ikaw ang mananagot nun siya. At ikaw naman, magiging maswerte ka sa Diyos. Dahil naglimos ka, dahil naaawa ka. Sabi ng Diyos, mapalad ang maawain, sila'y kaaawaan. Sabi sa Biblia yun Basahin natin ang 5:7 ng Mateo, kapatid na Daniel. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Ayun, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Sa mga bago, maklimos, tumulong sa kapwa, walang masama diyan. Yung mga tao talaga, isip ko naman tinitignan nyo yung tao, yung wallet ng tao. Walang kinuha, lighter